naman yung unang nagsabi na walang pake ang Senado based na sa statement niya. Siya nag-umpisa, nung inugali ko, yung ugali niya, umiiyak siya. Yun lang. Oh, nung inugali ko, ang ugali niya, umiiyak siya. Yun lang. Ano yung punot dulo nito? Ito'y patungkol sa impeachment ni Inday Sara. Okay? Na-archive na nga. Na pinupush ni Tambaluslos. Ngayon, ito si Amy, syempre, bida-bidahan talaga siya kasi naglalaro siya eh. Tinitira niya si Romualdez, si Tambaluslos, yung putang inang yan. Pareho naman sila mga putang ina eh, actually, na magpamilya. Pero ayaw niyang sabihan yung kapatid niyang bangag, ang sister-in-law niyang bangag, na sangkot dito sa pulboronic effects dahilan ng pagkamatay ni Tantoco. Kailangan nyo kasi maunawaan ito. Ngayon kasi nakikita ko, nagpapaniwala na naman kayo sa Alpotera, mega promote si Amy Marcos. This is for 2028. Kaya nga, dapat tinutumba na ang mga Alpotera at double agent na nagpo-promote kay Amy kay Amy Mangga. Oh, ito pa yung sinabi ng Mangga o ng Babalu. Okay? Ang ugat ng lahat na ito. Wait. Kasi yun naman talaga ang ugat ng lahat na ito. Politika naman talaga at ambisyon. Politika naman talaga at ambisyon nag-ugat itong pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ng isang dambuhalang sanggol. Ambisyon ng isang dambuhalang sanggol. Referring to Tambaluslos. So, hindi lihis sa usapin ang sinabi ko. And you really felt the need na sabihin na yun kagabi sa plenary, ma'am? O bakit? Bawal bang sabihin ang katotohanan? Ang parliamentary ba magsaad ng totoo? Hindi daw ba body shaming yun? Wala naman akong minura. Wala naman akong pinangalanan. Ma'am, nag-usap na kayo ni VP after last night's vote. Text lang. Nagpapadala ng biblical quotation. Sino ba nagpadala? Si VP, mahilig yung magpadala ng Biblia eh. Okay, hanggang doon lang. Wala daw siyang minura, wala daw siyang pinangalanan. Okay, connect natin ulit si Vice Ganda dito sa mga pangyayari. Okay, corroborate natin yung mga statement nila. Like kayo, inis na inis kayo kay Vice Ganda. Ang dami kasi nag-message sa akin, ma'am, boljakin mo si Vice Ganda. Okay, fine. Boljakin natin si Vice Ganda dun sa statement niya. I-unfollow nyo siya. Pero hindi pa rin mabubura. Kahit i-unfollow nyo siya, murahin natin si Vice Ganda. Wala siyang kapangyarihan. Hindi siya ang punot dulo kung bakit napakulong o nakidnap ang Pangulong Duterte. So yung narinig ninyong mga dramatization ni Amy Marcos, na dinidiin niya itong si Dambuhalang Sanggol, itong pinsan niya, di ba? Na si Tambaluslos, mayroon pa nga siyang statement na parang, ma'am, sa nanay niya, pasensya ka na, parang, iset aside muna yung Romualdez. Yan po ay isang sinungalingan. Later on, magbabati-bati na naman yan sila. Pero hindi niya dinidiin yung kanyang kapatid na dahilan kung bakit ini-impeach si Inday Sara, dahilan kung bakit pinakidnap ang Pangulong Duterte. Optics yan. Optics yan nila ni Bangag. Na sige, tirahin mo yan, yung pinsan nating Judas na katulad natin, di ba? Yan lang lagi ang paulit-ulit na drama ni Amy Marcos, di ba? May sabi siya, wala daw silang family feud kasi hindi daw ito usaping personal, ito daw ay usaping politika at para sa bayan, di ba? She's doing it para sa bayan, Para sa bayan, pero ang puno, si Marcos na Adictus Benedictus, ayaw niyang tuligsain. Di ba? Talagang ang inano niya si Tambaluslos. Na si Tambaluslos ay kasabwat ng kapatid niya, si Lisa Tanas at si Bangag Jr. Nandiyan yan, no, sa libro ni Attorney Vic Rodriguez. Hindi ko lang na-bit-bit ngayon yung libro niya. Actually, that's still, available. Di ba? Nakalagay dyan, huwag kayo magpakasyo nga. Huwag kayo magpalinlang ngayon sa mga nagpo-promote kay Amy Marcos. That's preparation for 2028. Galit na galit tayo kay Vice Ganda.
Ano magagawa ni Vice Ganda? Sige nga. Odos, yes. Bilang mga Duterte supporters, galit tayo. Pero bakit kung galit kayo, yung 1 million na, kung may 1 million na nag-unsubscribe, di lumabas kayo sa kalsada. Utang ina, ginagago kayo ng magkakapatid. At itong tambalos-los, lahat sila yan, drama-drama lang yan. Kung mahal ni Amy Marcos si Inday Sara, dahil sinasabi naman ni Inday Sara na ang dahilan ng impeachment na yan ay si Lisa, tatlo yan. Binanggit niya si Tambalos-los, si Lisa Tanas, si Bangag. Di ba? Mayroon yung mga prior, na pangyayari na may gustong gumordor sa kanya, yung may mga ganun siyang statement, minumura niya si Romualdez, si Lisa Tanas, yun ang putang ina mo, Lisa, di ba? Ganon, si Bangag, paulit-ulit. Tapos sasabihin ni Amy Mangga ay walang family feud. At ito ay usaping politika, normal lang sa politika, ganyan. Di ba? Sabi niya nga, yun na, yung parang, ano ba yung exact statement niya? Na, kalimutan ba niya? Or basta parang something to yung context, so parang idadrop niya muna ang Romualdez chuchu. Marami nga nagsasabi, Romualdez at, ano yun, sino may nabasa ako dyan kanina, Romualdez Lacson ka naman daw. Diba? But, mga kababayan, mga palangga, kung gusto nyong ibuhos lahat ng galit kay Vice Ganda, hindi mapapauwi ang Pangulong Duterte at hindi mawawala ang mga bangag. Kitang-kita na si Amy Marcos, kahit na sabihin pang bumoto siya na i-archive yan, yung impeachment kay Inday, 19 yan sila eh. Yung iba dyan, ano din ni Bangag. Siyempre, in preparation for 2028. At baka naramdaman na nila na anytime soon, baka maging presidente si Inday Sara. Diba? So, ang sinasabi natin dito, mga palangga, itong drama ni Amy Marcos, na talagang kunyari, din sinasabi niya, although hindi niya pinangalanan, pero alam naman natin, dambuhalang sanggol. Anong kaputahan yan? Saan naman galing yung mga drama, dambuhalang sanggol? Definitely hindi sanggol si Romualdez, demonyo siya. Dapat dambuhalang tambaluslos, dambuhalang demonyo, hindi dambuhalang sanggol. Kawawa naman, kasi ang sanggol, ang representation niyan ay mga anghel. Dahil nung pagsanggol ka, pinapanganak ka, wala ka pang kasalanan sa mundo. You're just a baby. Inosente. Ano sino naman nagturo sa'yo niyang dambuhalang sanggol na yan? Ito'y pagtatakip niya sa kapatid niya, banat-banatan, si Tambaloslos, yung dambuhalang demonyo, not dambuhalang sanggol, di ba? Para kunwari, matuwa tayo. Kayo naman, yung ibang mga, kayo lang naman, yung mga supporter ng mga Alpotera, tuwang-tuwa kayo, wow, ang galing-galing ni Mangga. Diba? Yung mga double agent, nililin lang na naman kayo. Magalit tayo kay Vice Ganda. Okay, magalit tayo. Pero ayaw niyong magalit kay Amy Marcos. Dahil nililin lang kayo. Dahil nga, syempre, magkaibigan sila ni Inday Sara. Binabanatan si dambuhalang sanggol. Diba? Yan ang ano niyan. Kasi, iniiwasan ni Mangga, mga kababayan, iniiwasan niyang banggain yung kanyang kapatid. Dahil mahal niya yung kapatid niya. Ever since the world began, magkasama sila. Alam niyang adik ang kapatid niya. Ulit-ulitin ko, nung ako ay nakita ko siya sa The Hague, ang unang salbo ko sa kanya, siya pala nagsabi sa akin, Marlica, bakit ka galit na galit sa akin? Sabi ko, hindi to personal. Yung kapatid mong Adictos Benedictos na ayaw mong patagilin sa kapot, sa kajotahan, sa pambababoy sa bansa. Di ba? Hindi niya ako sinagot doon. Gaganon-ganon lang. Tapos yung pinapalabas nila, pinapalabas ng mga Alpotera, na ako ay nakipag-meet up kay Amy Marcos. Excuse me, hindi ako nakipag-meet up sa kanya. It just so happened na magkasama kami sa event. And excuse me, nung in-invite ako, kasama ako, kami lahat, ni Vice President Sara sa daig, nung birthday niya, doon sa lunch na yon. Di ba? Hindi ako nakipag-chami-chami sa kanya. Kasama ko si Distressed Mother. Ang unang sabi ko sa kanya, ayan, binitbit ko si Distressed Mother, ayan si Distressed Mother. Yan yung pinakidnap ang kanyang 2 anak ng kapatid mong Adictos Benedictos at ni Lisa Tanas. May ginawa ba si Amy kumpara sa Pilipinas? Kumpara siya kay Pangulong Duterte? Asa na?
O ano na nangyari dyan kay Kaufman? O, okay yan. Bugbugin nyo ng comment yan si Vice Ganda. Pero hindi si Vice Ganda ang nagpa-kidnap kay Pangulong Duterte. Hanggang ganyan lang ng mga yan eh. It's the same thing na ginagawa natin. Sa totoo lang, kalayaan niya mambastos at kalayaan ko rin babuyin ang mga baboy katulad nito mga Marcos na ito. Siyempre masakit yun sa atin. Kasi Duterte supporters tayo. Masakit yun. Na ginaganon ang ating Pangulo. O ano, magagalit na lang tayo kay Vice Ganda. Tapos i-ignore natin ang paglalaro ni Amy Marcos dahil magkaibigan sila ni Vice President. Sabi ko nga, hindi ko pangimasukan ang pagkakaibigan nila. Pero hindi ako pwedeng pigilin ni Inday Sara dahil hindi naman ako sunod-sunuran katulad ng mga pinaglalabas ng mga Team Alpoterang mga bangag na dapat pagkaibigan ni Inday Sara ay hindi tayo magsasalita dahil kaibigan ni Inday Sara ay, you know, pang ano yan, pang sarado ang utak o it's either ikaw ay binabayaran ni Amy Marcos. Hindi porket kaibigan ni Inday Sara ay hindi na tayo, ay kasi baka magalit si Inday, ganyan-ganyan kasi kaibigan niya si Amy. Harap-harapan ni Inday Sara, sinabi ko. Ayan, yung kinidnap ng kapatid mo. At si Inday, concern na concern doon kay distressed mother. Nasahig kami. Oh, nagsasalita. Kasi alam na ni Inday Sara yon before eh. Sinasabi niya kay Amy na, you know, kinukwento niya yung kwento ni Sheena kasi alam niya na yung kwento. Nagalit ba si Sara sa akin? Uy, Marlica, wag ka naman ganyan kasi kaibigan ko yan. Hindi niya ako pinigilan na magsalita against sa mga bangag. Kasi nirespeto niya ang kalayaan ng bawat isa. Hindi porket kaibigan niya siya, hindi porket supporter ako ni Inday Sara, pwede niya na akong takpan yung nga bells ko. Dahil hindi niya naman gawain yan. Ngayon, going back dito kay Tambaluslos, dahil yan naman talaga ang punot dulo at si Bangag at si Lisa Tanas na gustong ipatanggal si Inday Sara, yan ang tinitira ni Amy. Pero ayaw niyang tirahan yung puno. Si Lisa Tanas at si Bangag, bakit pa naupo yung hayop na yan? Si Speaker Tambaluslos na yan. Hindi ba dahil kay Bangag at kay Lisa Tanas? Yan ang dinidiin sa inyo eh. O bumoto, nag-open ng investigation doon sa pag-kidnap kay Pangulong Duterte. Ano na? Napanagot niya ba? After that resolution, napanagot ba niya si Remulla, yung mga, you know, yung mga kasabwat sila kanila, si dalawang Remulla, si Anyo, lahat yun, napanagot ba niya? Na-push ba niya na pwede silang kasuhan doon sa certain agency na pwedeng mag-file ng complaint or case laban sa pag-kidnap nila? Hanggang ganun lang siya, hanggang optics lang. Kaya, you know, if you talk about Vice Ganda, durugin natin si Vice Ganda, mga gago. Mga Team Alpoterang bangag. Ang durugin, ang mga addictus benedictus. Ito nga. Ay, di ba? Mismo na may nabanggit din, I believe nabanggit ni Mangga, na nagkaroon ng bayaran na how much is that? 150 million? Bawat kongresista o bawat kongresista? Bakit hindi mo pa imbestigahan yan? Yan ang i-push mo, hindi yung, dabuhalang sanggol, jutang ginimis. If you are for the people, kayo dyan sa Senado, imbestigahan nyo si Tambaluslos. Kung nasaan, paano nila binayaran niyang 150 million kada kongresista. Dahil sinabi na nga ni Kong Marcoleta na bilang, nung siya ay congressman pa, ay hindi man lang ipinakita sa kanya, sa lahat sa kanila kung ano yung articles of impeachment para kay Inday Sara. At yun na nga, may lumabas na nagkaroon ng bayaran bawat kongresista o tongresista o tambalulista, whatever ano man tawag mo dyan. Puro na lang optics si Amy. Ay, nako! Dabuhalang sanggol. Ano ba yan? Gagano-gano yung botox dito. Di ba? Gagano-gano yung buhok niya para matakpan yung mga kuro-kuro. Puro na lang kapotahan yan ang ginagawa. Mabubulok na lang ang Pangulong Duterte kasi kung talagang kayo ay gusto ninyong parusahan yan si Vice Ganda at i-boycott, lumabas kayo sa kalsada dyan sa Pilipinas at patalsikin ang mga bangag sa kanilang pambababoy sa inyo, pagnanakaw, kidnapping, mataas na bilihin, walang trabaho, krimen, baha, yung flood control na yan. Vice Ganda, tangina. Nililis kayo eh. Nakakalimutan nyo yung laban natin.
Kaya nga ako, nagpa-practice na ako bumibitbit ng Armalite. Di ba? Pa-practice na ako mag-bang, bang, bang. Kasi hindi mo masabi, yung mga assassins na mga putang inang yan, anytime, nasa likod ko. Eh, di lalaban tayo ng sabayan. Di ba? Only one life to live in this world, darling. Patay kung patay. But siguraduhin natin, unang papantay ang mga paa ng mga hayop na yan. O, ano, vice ganda pa rin kayo. It's okay lang, ituloy nyo yan. Pero ayaw nyo batikusin si Bangag. I mean, alam ko, mga palangga ko, nandiyan kayo, nagpapatikos kay Bangag. Ay, napapaniwala kayo kay Aimee? Nakita nyo ba nilalason na kayo dahan-dahan? Through Alpotera Group? Ang galing ni Aimee. Nakita nyo yung mga reels ngayon na pinapabango siya? Na yun, mayroon pa nga Aimee 2028 and Sara. Mapapabudol na naman kayo sa Marcos. Tapos ang ginagawa ng Team Alpotera, maglalabas sila ng mga picture ko, katabi ni Lisa Tanas, ni Marcos, na si Marlica talagang ano yan, Marcos loyalist yan. Bakit? Sekreto ba yan? Nagpapabudol kayo? Paninira na yan ngayon pa lang in preparation sa 2028. Para i-discredit ako. Alam ninyo, kayo, tayong lahat na nabudol tayo, even si Inday Sara. Si Sara ba, at saka si Lisa Tanas, walang picture? At si Bangag? Nabubudol kayo dahil yan ang target ng mga double agent. Yang si Aimee yan, pagpapamilya pa rin yung mga putang inang yan. Ginagago kayo. Then, huwag nyo nang ubusin ang oras nyo dyan kay Vice Ganda. Ubusin nyo kay Lisa, kay Tambaluslos, kay Aimee, sa lahat ng mga Bangag. Dahil sila ang punot dulo kung bakit pinakidnap ang Pangulong Duterte. 2023 pa lang, in-expose ko na yan sa inyo na iba, you know, Oplan eliminate the enemies. Sara Duterte, Tiboloy, and the Dutertes. Diba? Tapos sila papaniwala kayo porkit kaibigan ni Inday. Hindi na tayo pwede magsalta. Excuse me. Wala akong wala akong sinumpaang salaysay kay Vice President na dahil sinusuportahan ko siya, hindi ko babatikusin ang mga kaibigan niya. Walang ganon. Puro na lang Tambaluslos. Okay, si Tambaluslos. Ganito, ganyan. Ano yun? Dambuhalang sanggol. Pero yung kapatid mong dambuhala, ngiwing addictus. Personal vested interest sa ginagawa ni Aimee. Namamangka siya. Diba, alam niya, marami pa supporter ng mga Bangag at mas marami ang supporter ng mga Duterte. Kaya ganyan nakastick siya sa Duterte. Pero hindi nyo maiaalis, di ba? Ang kanyang pamilyang Bangag dahil hindi nga niya nangako yan. Di ba sabi ko sa inyo, nangako yan na magsasalta against sa pagiging adik ng kapatid niya. Pero hanggang ngayon wala. Now, galit na galit tayo kay Vice Ganda dahil binastos ng Pangulo Duterte. Bakit si Aimee ba? Hindi lang siya nagsasalta ng katulad ko. Pero behind the scene ang kanyang tira. Behind the scene ang kanyang pakikipagsabuatan sa kanyang kapatid. Kapatid niya yan. Di ba? In preparation yan for 2028. Kung tatakbo siya sa malaking nangangarap yan, di ba? Di ba? Ang sabi ko sa inyo, nung hindi pa sila nag-aaway ni Lisa Tanas, ang usapan niyan si Mangga ang magiging parang, behind the scene president. Dahil alam ni Aimee na ang kapatid niya ay adik, authenticated Bangag. Diba? Authenticated dito sa California. Kaya hanggang ngayon, lumipas na yung 1 taon, pananakot nila sa akin na kesyo ipapa-extract ako, kakasuhan ako dahil sa nilabas kong pulboronic video. Mag-isip-isip kayo. Dahil kung nagsisinungaling ako at yung forensic investigator, a forensic person na nag-authenticate niyan, dapat kalaboso na ako. Isang malaking kaso yan. Kung yan ay fake, yung ginawa ko, mahigit 1 taon na. 2024, nung inauguration ni Bangag, nilabas ko. And now, nag-inauguration siya. Nasaan na yung pananakot nila sa akin? Nakakason, wala. Kasi oras na magnanakot sila, magkaso sila, ay kalaboso sila. So, mabalik tayo dito kay Aimee Marcos, mga kababayan. Diba? 2028 yan, politika yan, hindi yan para sa inyo. Ang aatakihin niya, si Tambaluslos.
Para kunyari, magpapaniwala tayo sa kanya, wow, galing-galing. Ang magpinsan, nagbabakbakan. Kasi takot siya na mawala ang Duterte supporters at takot din siya na mawala yung ibang Marcos Bangag supporters. Imagine mo, win-win si Mangga. Maari may nakikinig sa atin ngayon, di ba, ng mga political analyst. Iniiwasan niyang boljakin yung kanyang kapatid. Kasi, pareho yun. Imagine mo, kung makuha niya ang Duterte supporters at ibang Marcos supporters, ang kalaban niya lang is yung mga dilawan. Di ba? O baka, pailalim din ang tira niya. So meaning, mga kababayan, ito lahat ay palabas lamang. Dahil ang kapatid niya, yung punot dulo nitong nitong ICC na ito, nung pag-kidnap kay Pangulong Duterte. Dati, sinabi ni Bangag, sabi niya, we will not lift a finger. January yata yun, last year. When it comes dito sa ICC na ito. Oh. Tapos after that, sabi niya, hindi daw nila pipigilan. Okay? Hindi daw nila sabi niya, hindi daw ni Bangag haharangin tama ba? Hindi nila daw hahayaan ang ICC na manghimasok sa ating bayan dahil may sarili tayong soberenya. Mga ganyan, di ba? Tapos later on, pinakidnap si Pangulong Duterte nang wala kayong ako alam ko prior, beforehand. Di ba? Nasa Hong Kong pa lang. O ano ngayon? Kaya ngayon, si Dambuhalang, hindi siya sanggol, si Dambuhalang demonyo, okay, ang sinasabi ni Amy na yan, ay kasabwat lahat yan sa pangingidnap kay Pangulong Duterte. Gusto niyang kunin ni Mangga ang inyong boto. Nakuha na nga kayo, di ba? Ito nakaraang eleksyon. Nabubudol na naman kayo. Kasi yan ang ngayon tinatrabaho na yan ng mga double agents. Purihin ng purin si Amy. Wow! Bumoto ng yes para i-archive ang impeachment ni Inday Sara. Kung ganyan pala ang ang premise ninyo, di matuwa kayo dun sa 19, yung 19 ba na nagsabi na i-archive? Tuwa-tuwa ba kayo lahat doon? Kung ganyan ang inyong basihan, mga palangga. Wala eh. Talagang talagang ang Pilipino, ang kapalaran ay mabubudol at mabubudol paulit-ulit. Hindi niya inaatake o binuboljak ang kanyang kapatid sa lahat ng kapalpakan. Ngayon, nag-travel na naman, puro pledges na naman mula sa India. Yung travel lang hitad na adiktos na si Lisa, ayaw tutukan ni Amy Marcos. Nag-statement daw siya diyan, di ba, noong nakaraan. Meron ba siyang ginagawang aksyon para mapatunayan ng taong bayan na adik si Lisa Tanas at si Bangag? Meron, sige nga, nag-invest, I just don't know, ano bang committee niya? Pwede siya mag-recommend. Committee niya para imbestigahan. Kausapin niya yung mga, si Kong Marcoleta, ang Blue Ribbon, I don't know, sa Committee on Drugs, si Bato pa rin ba? Diba? Whatever, kung ano man ang committee niya na hinahawakan. Hindi ba dapat i-push niya kung talagang para sa bayan, na yung kapatid niya at ang Lisa Tanas ay sangkot sa lahat. Pera ng bayan, nagta-travel, may namatay na si Tantoco, umamin ang kanilang undersecretary na sila ay tumira ng mga pinagbabawal na pulburon. Recently, di ba yung kanilang yung asawa ni Toby Tiangco ay Romualdez din yan. Meron na article na hindi na absent na daw itong yung Michelle, was it Michelle and Toby Tiangco doon sa optics ni Lisa Tanas na every Sunday, di ba, nagda-dinner ba sila o nagla-lunch sila kasama si Imelda Marcos. Absent daw. Kasi nga, nag-abstain itong si Toby Tiangco doon sa speakership ni Tambaloslos. Di ba? So, nagkakaleche-leche na sila. So, I don't know kung anong drama nila. Kasi last time, I think,
August 3, di ba? August 3, ano na ba kita ngayon? August 10, na nag-post si Lisa Tanas, di ba? Ng mga picture nila, mga optics nila, at wala daw itong si Toby Tiangco at itong si Michelle Romualdez. So, anong ibig sabihin yan? Nagka-leche-leche na sila, nagka-away-away na sila. O, ngayon, ito, tignan natin, i-connect natin. Kung nag-abstain, tignan natin, yung pangyayari, nag-abstain talaga, si Toby Tiangco sa pagboto na maging speaker si Tambaloslos. Bakit? Si Lisa Tanas naman yun, yung nag-optics kasama si Imelda Marcos. Hindi ba dapat, di ba? Labas si Tiangco doon kung sila ay what? Chami-chami ni Lisa Tanas at yung kanyang asawang si Michelle Romualdez. So, ibig sabihin, kung nag-abstain siya dito kay Tambaloslos na to, tapos hindi, I think yung asawa daw niya is not feeling well. I don't know kung ilang beses na siya umabsent doon sa kanilang Sunday lunch, di ba? So, ibig sabihin, kung apektado si Tambaloslos dahil hindi bumoto itong si Toby Tiangco sa pagiging speaker niya, apektado din si Lisa Tanas kasi si Lisa Tanas ang nag-host niya, nagdadrama niyan kung sino. Siya ang nagsasabi yan kung sino ang sasama sa lunch at kung sino yung mag-optics doon. 'Di ba? Wala daw, hindi daw maganda makaramdam nung jowa niya ni Toby Tiangco, 'di ba? Nag-alibay. So, nang ibig sabihin nito, meron itong connection dun sa pag-abstain niya kay Tambaloslos at si Lisa Tanas. So, hindi lang si Tambaloslos ang dapat inaaway o natriling na away ang binubukelya ni Amy Marcos. Magkakasabwat silang lahat. Di ba mga palangga? Magkakasabwat lahat itong mga ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung gusto nyong parusahan si Vice Ganda dahil sa pambababoy niya kay Pangulong Duterte, unahin nyo, lumabas kayo sa kalsada, targetin nyo ang punot dulo ng kajotahan, ng pangingidnap, at gusto magpa-impeach kay Inday Sara. Triumvirate yan, Lisa Tanas, Romualdez, Tambaloslos, at si Bangag. Di ba? Yan ang katotohanan yan. So ngayon, yung hindi niya pagpunta ni Tiangco dyan, mga palangga, sa lunch chuba-chuba nila, malinaw pa sa sikat ng araw na na Bangag, Lisa Tanas, and Romualdez Tambaloslos now versus Tiangco. No, Tiangco, tama ba? Toby Tiangco. Versus Tiangco, mga kababayan. So sila pa rin. So hindi pwede si Amy Marcos, ang tatargetin niya lang si Tambaloslos at saka yung sinasabi niyang, Tambaloslos aka dambuhalang demonyo, hindi dambuhalang sanggol. So bakit, sabi ko nga ulit-ulitin ko, bakit si dambuhalang demonyo lang ang tinatarget niya? Ito makikita niyo doon sa recent balita, I think kahapon yan. Yung picture, Marcos Romualdez yan, okay? Yung tatlong hudas na yan, now versus Tiangco at yung kanyang asawa now. Dahil wala na naman sila doon sa picture. Ibig sabihin, dahil sa pangyayari nag-abstain siya, hudyat yun. Na hindi lang dapat binuboljak ni Amy Marcos si Tambaloslos, kundi ang kapatid niya. Pero hindi niya kayang gawin yon. Yan ang katotohanan dahil gusto ni Amy Marcos gamitin tayo na mga Duterte supporters, not me. Kayo lang na nagpapabudol sa Team Alpotera. Diba? Nakikita nyo sa media, kayo naman, tuwang-tuwa kayo. Kasi nga, syempre, we are in desperate emotion, feelings, na, naawa tayo kay Pangulong Duterte. And here is Amy, siding in Inday Sara, and here's Amy Mangga, na binubolja kunwari si Tambaloslos. Ba't nakalimutan nyo? Na walang magagawa yung putang inang Tambaloslos na yan kung hindi yan binaback up ni Lisa Tanas at ni Bangag. Bakit? Dahil ba hawak ni Tambaloslos sa liig? Itong si Lisa Tanas o si Bangag na baka may hawak na video si Tambaloslos nang nagtsutsok-tsakan sila o nag-orgy sila o sumisingot sila. Kaya, hindi makaik itong si Bangag sa kanyang pinsan.